Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandro. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong August 16, 2024. And for today, we are going to continue our theme for this week, which is Full Armor of God. And for today, we will tackle and focus all about the helmet of salvation. So ano nga ba tong helmet of salvation? No? Makikita po natin ito sa Ephesians chapter 6 verse 17 na nagsasabing, "And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God." Sa Tagalog, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. So, ito daw po yung isa pa sa mga binigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, no? At ang ating Diyos. Ito yung helmet of salvation. And Christians must wear this helmet. Ito po yung helmet na nagsasabing ligtas ka na. Pinatawad ka sa lahat ng mga kasalanan ginawa mo. Kasi sabi nga, 'di ba? For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. By Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. So sinabi po rito na Christians must wear the helmet of the assurance of salvation. And yung assurance of salvation, binigay po sa atin ito ng ating Panginoong Hesukristo. Sa sakripisyo niya, no? And we have been saved by grace. Dahil sa habag ng Diyos, dahil sa kanyang kaawaan, dahil sa kanyang pagmamahal. So, tayo bilang mga Kristiyano, mga tunay na nananampalataya sa Panginoon, we must wear the helmet of assurance na meron tayong salvation, na nakatanggap tayo ng kaligtasan mula sa Panginoon dahil sa kanyang kahabagan. Pangalawa, Christians saved by Christ cannot be unsaved by Satan. Sabi nga po dito na sa John chapter 10 verses 28 to 29, "I give them eternal life and they will never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand." So, sinasabi po rito na once napaloob ka na sa Panginoong Hesukristo, hindi ka na po maaaring mawalay sa Kanya. Kasi, ang Panginoon, napakamakapangyarihan. And once you put your faith into Him, once you completely trust Him and His Word, talagang poproteksyonan ka niya. Kasi, napapalapit ka sa Kanya. You develop this intimate relationship with God, therefore He is always there for you. And lastly po sa teachings natin, Christians are inseparable from the love of God. So, sinasabi nga po rito, no? No one can snatch them out of my Father's hand. Dahil nga po napalapit ka na sa Panginoon. Naramdaman mo na yung tunay niyang pagmamahal. There is no way for you to be separated. Kasi tunay na nananampalataya ka at tunay kang minamahal ng Panginoon. At tunay mong minamahal ang iyong kapwa. Dahil yun ang gusto ng Panginoon para sa'yo. So, paano nga ba natin ma-apply ito? No? Unang-una, guard your head with the assurance of salvation. Para po hindi ka malito, para po hindi ka malinlang ng kalaban, itatak mo sa isip mo na you have been assured na meron kang salvation, that you have been saved by grace through faith, dahil sa paniniwala at dahil sa kahabagan ng Panginoon. And magtiwala ka sa ganong fact, no? Magtiwala ka sa information na yon na you have been saved. So huwag ka magpapanin lang sa iba, lalong-lalo na sa kalaban na sinasabing hindi ka paligtas, na sinasabing kailangan mong gawin to para maligtas ka. No! Kasi that is the gift of God. Ang gift po, libre lang. Binigay yan ng walang dahilan at binigay yan dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa iyo. You don't need to do anything. The only thing that you have to do is put your faith into Him. Completely trust Him and His Word and His teachings. And hindi ka mawawalay sa Panginoon. Give your all since you have nothing to lose, no? Always remember na lahat po ng meron ka ngayon, lahat ng possessions mo, lahat ng achievements mo, nangyari yan dahil sa Panginoon. And kapag wala ang Panginoon, wala yan. Walang-wala ka kung wala ang Panginoon. So you have nothing to lose. So you should just give your all. Ibigay mo lahat. Lahat ng makakaya mo, lahat ng panahon, lahat ng effort, lahat ng paghihirap, lahat ng suffering mo sa mundo, ialay mo sa Panginoon. At para sa Kanyang word, para sa Kanyang plan. And in that way, you will prosper, no? And lastly, gear up for the battle that Jesus is fighting for us. So, sinabi ko nga po sa
mga previous devotions natin na sinimulan po ni Jesus Christ yung fight against Satan, no? Fight against the spiritual forces of evil sa mundo. So gear up for that battle. Kasi yung Panginoong Heso Kristo, yung Diyos natin, sila na yung nagbibigay sa atin ng armor upang lumaban tayo, upang hindi tayo malinlang ng kalaban, upang matulungan natin yung plano ng Panginoon. So gear up for that battle. Gamitin po natin lahat ng mga inialay sa atin ng Panginoon, lahat po ng mga blessings na binigay sa atin, lahat po ng skills, lahat po ng belt of truth, no? Yung helmet of salvation, armor of righteousness, lahat po, lahat gamitin po natin yon dahil that will help us, help Jesus in His fight against evil. So yun lamang po ang aking daily devotion para sa ngayong August 16, 2024. Maraming salamat po sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God. Amen.